ay ating pong pag-aaralan. Hallelujah. Nakahanda na ba ang lahat? Dahil sabi nga, excited na raw na makinig ng salita ng Diyos. Okay. So, purihin po ang Panginoon dahil patuloy pa rin tayo sa ating pong pinag-aaralan sa tema po na Trust and Thriving Spiritually. So, ngayon pong umaga ay isang bagay na nais ng Panginoon na ating pong pag-aaralan. Ito po ay, ang titulo po nito ay meditation. Yan. Maaari po ba tayong tumayo at sabay po nating buksan ang ating mga Biblia? At yan po ay sa aklat po ng Pilipos, Kapitulo 4, sa talatang 8 hanggang 9. Okay, at may isa pang talata mula po sa unang Timoteo 4:15. At ngayon po, unahin po muna natin ang Pilipos. At ganito po ang pagkasabi. Basahin po natin ang sabay-sabay. Nandiyan na po sa screen natin. Ngayon na po. Bilang magkatapos, yan po ang ano natin. Verse 8. Bilang pagtatapos, mga kapatid, sa 9, kapayapaan. Okay. Then tingnan po rin po natin ang unang Timoteo, chapter 4, verse 15. Okay, so ganito po pagkasabi sa unang Timoteo 4:15, isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang inyong paglago. Ulitin po natin. Isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos at lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po na sa umagang ito, patuloy ka po na manguna sa amin. Lagi namin inanyayahan ang iyong presensya, Panginoon, na siyang patuloy na pumagitna sa amin. At ikaw, O Diyos, ang siyang matanghal, maitaas at mabigyan ng parangal sa umagang ito. Kaya Lord, salamat po sa karunungan, salamat po sa kapahayagan na siyang patuloy mong ipagkaloob sa lahat na nagnanais, sa lahat, Panginoon Lord God, na naghihintay, O Diyos, lagi ng iyong kapahayagan, O Diyos. At ngayon po umaga, dahil ikaw ang Diyos na aming laging binigyan ng parangal, pasasalamat, ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na may taas sa aming kalagitnaan ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, tayo po'y malaya ng makaupo. Hallelujah. At ngayon po umaga ay ang ating po pag-aaralan ay patungkol sa meditation. Wow. Maring isipin po natin, kasi nga po ang meditation sa Tagalog, ay ito po yung pagbulay-bulay o pagnilay-nilay. Diba? Yun po ang Tagalog nito. Pagbulay-bulay o pagnilay-nilay. Okay, marunong ba tayo magbulay-bulay? Marunong ba tayo magnilay-nilay? Mga salitang ganon. Okay. Kaya nga po kung ating pong pag-usapan ang patungkol po sa meditation, pagbulay-bulay, ay maaaring sasagi sa isipan po natin. Yung may mga ibang mga ginagawa, lalo na po yung mga nagpa-practice po ng yoga. Kita ba kayo nag-yoga? So, sila po yun, yung mga nakaupo ng, sabi nga, mayroon silang concentration. May isa akong kasama dati sa noon sa Maynila na nagpa-practice ng ganito, no? Isang umaga ay nakikita ko siya nakaupo. Tapos yung
talagang nakapikit siya at ah, hindi mo siya pwedeng istorbohin. No? Talagang nakakonsentrate siya doon. Sabi ko, ano ginagawa mo? Sabi ko, nung matapos siya ngayon, ano ginagawa mo? Ito po ay meditation daw. Magano. So anong iniisip mo? So may mga bagay na alam mo maganda. No? Mga bagay na para daw mawala yung stress. No? Yun kasi ang mga sinasabi nila, mawala yung stress, maranasan mo yung kapayapaan, no? Na walang istorbo. Wala kang ibang iisipin kung siyang makay. Sabi, paano? Paano yung magawin? Halimbawa daw, yung isipin mo yung isang bagay na talagang, halimbawa, yung kalangitan. No? Yun lang ang iisipin mo. No? Ilagay mo sa isip, sa panahon na ikaw yung nag-concentrate doon, yun daw ang iisipin. Sabi ko, ganun ka. Pero ito ba biblical? No? Kasi marami ito gumagawa nito. Biblical ba ito? So, hindi po siya biblical. Okay. So, yan po ay, anong tawag doon? Yung meditation? Para yung isip ay naglalakbay. Mga pinalalakbay mong isip. Although, sa meaning ng ay halos magkapareho. No? Magkapareho ang meaning. Mamaya makikita po natin ang meaning. So ang aking pong sinasabi ay patungkol po ito sa ating mga kaisipan, no, na iyong iniisip sa buong maghapon. Ano kaya ang iyong iniisip sa buong maghapon? No? Kaya nga lagi sinasabi, be positive, be positive. Lahat daw isipin mo positibo. Lahat ng Ang tanong kasi doon, diba? Ang tanong kasi doon, yan ba ay... Kaya kasi po, ang isang pagiging positibo, hindi mo sasamahan ng pananampalataya, ay hindi po yan ayon sa Panginoon. Diba? Dapat, kakibat o kasabay doon ay ang pananampalataya, yung pagiging positibo na sinasabi. Maganda po yun. Kaya ang sabi po dito ni Apostol Pablo kay Timoteo, doon sa binasa natin kanina, sabi niya, isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. So, ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, makikita, no? Sa pamagitan, kaya sabi niya, isagawa mo. Hindi lamang iniisip mo maging positibo ka, wala ka namang ginagawa. Wala ka namang hakbang na ginagawa. So sabi, isagawa mo ang mga ito. Ano man yung narinig, no? At pag-ukulan. Kaya ngayong pag-ukulan, bigyan mo na siya ng panahon. Pag-ukulan upang makita ng lahat ang iyong paglago. So ang pinapayuhan po ito ni Apostol Pablo si Timoteo. Ang sabi, pagbulay-bulayan mo, no? Ano yung kaloob ng Diyos na tinanggap mo? Sa bawat isa sa atin, may mga kaloob po yan. No? May binigay sa atin ng Panginoon ng mga kaloob. Nang sabi doon, pagbulay-bulayan mo, yun po ang binigyan diin doon ni Apostol Pablo. Na ang kaloob na kanyang natanggap mula sa Diyos. Ang sabi nga niya doon na ang kanyang pagkatawag, lahat ba tayo tinawag ng Diyos? Pinili at tinawag tayo ng Diyos. Yun po ang mahalagang unawaan po natin. Yung ating pagkatawag, kaya sabi, ang kanyang pagkatawag kay Timoteo, sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagbabasa, o yung aral. No? Gayon din ang pagiging halimbawa sa mga mananampalataya sa salita man, sa pang-uugali, sa pag-ibig, sa espiritu, sa kadalisayan. Kaya nga po, batay po sa meaning po ng diksyonaryo, ang meditation po ay o pagbulay-bulay ng ibig po sabihin, sabi nga po sa English ay sabi niya, to attend to. No? Ibig sabihin, to attend to, ibig sabihin, asikasuhin. May ganoon kang gagawin, mga bagay. At practice. Pag sinasabing practice, ay gawin mo. No? Ano yung narinig mo? Ano yung napag-aralan mo? Ano yung nabasa mo? Sa Biblia, sa salita ng Diyos, ay ipapractice po natin. Kasi anong halaga? No?
anong halaga yung natutunan po natin pag hindi naman natin i-apply. Di ba? Okay. Kaya sabi niya, be diligent in. Pag sinasabing diligent po yun, ay magpakasipag, maging masipag. Ibig sabihin, hindi lamang ngayon ginawa mo, mamaya ay hindi na. Bukas, saka na lang uli. Diba? Parang, kaya sabi niyo, magiging diligent ka doon. Okay? Ang kasunod po meaning niya is to ponder. No, ano ba yung ponder nito? Isa po ito yung pag-isipan mo. Para bang mayroon kang naranasan ka mga bagay, pag-isipan mo, ano nangyari? Paano kaya? Ano ba itong nangyaring ito? Okay. Then, ang kasunod pang meaning ay imagination. I-imagine mo siya ngayon. Pag imagination po kasi, na para bang nandun isang bagay na, kaya nga lagi sinasabi, ini-imagine mo na siya ay ganito ang maging resulta nito. Diba? Okay. Inisip mo na isang bagay na ito yung magiging resulta nito sa huli. Diba? Parang gano'n. Para ba yung mga gumagawa ng mga script ba yan sa mga pelikula o sa anong palabas, alam mo na yung the end. Diba? Magdi-the end ito. Pero may mga palabas ngayon na hindi mo alam kung anong yung the end. Diba? May mga palabas ngayon na hinabot na ng ng ilang taon ng binilang. Kasi nga po ay kung ano yung dagdag na sila nagdagdag. Diba? Pero yung ibang pelikula kasi na mayroong, halimbawa, magiging yan ng isang oras lang. So alam mo na kung ano yung the end. No? Ano bang the end nito? Kasi ikaw yung gumawa, sumulat. At ikaw yung director. Ikaw rin yung nag-direct. So ibig po sabihin, alam mo na paano tapusin. Okay. So, ito po yon. So ito po ay isang aktibidad ng isang nangangarap. May mga pangarap pa ba tayo? Diba? O sino man na umaasa na ma-accomplish po niya mga dakilang bagay. Sa atin po kasi, bilang mga Kristiyano, no, iba na po kasi yung ating iniisip, iba na po kasi yung ating mga pinapangarap. Amen po ba? Meron na ba? O iba pa rin yung barang makamundo pa rin, yung mga pangarap natin? Kasi dapat ikaw Kristiyano, mananampalataya, ay kaakibat na doon ang pagiging Kristiyano mo. Sa lahat ng pangarap ko, dapat kasama doon ang pagiging Kristiyano mo bilang mananampalataya. Amen. Hindi lang makasarili, no? Para ako ay yumaman, para ako ay puro ikaw. Pero yung pagyaman mo dapat may kakakibat doon. Para saan? Di ba? Para ito maitulong. Ito kaya ay para sa ebanghelyo. Di ba? Matustusan yung mga humahayo. Di ba? Yung mga ganun. Kasabay, ano po dapat yun? Kaakibat doon sa lahat ng iyong pangarap ay hindi na yung para sa sarili. Nakita niyo ba? Na-picture out niyo na ba? No? Na lahat ng aking mga pangarap hindi lang para sa akin, para sa pamilya, kung hindi sa pangkalahatan na. Paano ako magamit? Paano ako makatulong? Paano yung mga bagay-bagay na ito ay makabahagi para doon sa gawain ng Panginoon. Kasi ito po yung pagkatawag sa atin. Kaya ka tinawag, hindi para sumikat, para magkamal, yung mga gano'n natin, kung hindi para doon sa kapurihan ng Diyos. Amen po ba? Nakuha ba natin? So ito yung mga aktibidad ng mga nangangarap na umaasa na ma-accomplish ang mga dakilang bagay. Hindi lamang po magkaroon ng mga plano, ngunit tayo po ay gumugugol ng panahon na pag-iisipan kung ano ang pagkatawag sa atin ng Diyos na maging ikaw. Na ano mo na ba? Naisip mo na ba? Although yung bata tayo, ay dami nating mga na minsan hindi naman natupad, hindi natin hinakbangan. Naging pangarap lang. Di ba? Naging pangarap lang siya. Sabi, dapat
gumugugol ng panahon na pag-isipan kung ano ang pagkatawag sa atin ng Diyos na maging tayo o maging ikaw. Paano niya tayo ay sinasanay, kung ano ang mayroon ng Diyos sa ating panghinaharap. Lagi, no? Lagi natin isipin lagi, ano ba yung, kasi nga yung future natin ay nasa Diyos. So, ang mga bagay na yun, nakalatag na yan sa iyo. No? Sa pamagitan ng kanyang mga salita, ang lahat ng yan ay nakano na sa iyo. Ito yun. Ito yung dapat magiging buhay. Amen? Kasi iginigiya na tayo doon ng Panginoon. Pinapatubayan tayo sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya, hindi po kaya nga laging sinasabi natin, lahat ng ating gagawin ay ito ba ay nakapagbigay lugod sa Diyos. Naluwalhati ba natin ang Panginoon? Okay. Kaya kung ano yung mayroon ang Diyos na nakahanda, laging hinahanda tayo ng Diyos. Inahanda ka. Kasi ang pinakadulo kasi nito talaga ay paano mo mapaglingkuran yung hari ng mga hari. Amen. So lahat ng iyong mga ginagawa, ang dapat tutunguhin, paano mabigyan ng lugod ang Diyos. At kung paano, ang iba ay maimpluwensyahan po natin kung ano ang ating mga ginagawa. No? May means po kasi doon, na bilang ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay magiging ihemplo nila na makitaan ka na, ay dapat ganito ang gawin. So kailangan natin na punuin ang ating mga isipan ng mga posibilidad na mula sa Diyos at hindi po ang mga limitasyon ng mundong ito. Ano ba yung mga limitasyon? Di ba? Ang dami. Di ba? Limitahan ka, hindi mo kaya yan. Ganito yan. Dapat ganito ka lang. Di ba? May ganon. But sa Diyos kasi, lagi yung possibility na pagdating sa mga bagay-bagay na kasama natin ang Diyos, huwag po natin limitahan. Gawin natin ang mga bagay na kaya binigyan ka ng kakayanan ng Diyos. Bakit? Para ma-explore lagi. Marating mo yung nais ng Panginoon. Diba? Ano ba yung dapat mong ma-achieve sa buhay po natin? Ayun sabi, for us a person, think. So ibig sabihin, kung isang tao ay nag-isip, na sa kanyang puso, siya yun. Diba? So ibig sabihin, ano yung iniisip mo lagi? Ano yung nasa puso mo, yun ay ikaw. Ikaw yun. Yun ang sinasabi doon. So, sa pamagitan po ng meditation, ay magagawa natin na igalang ano ba yung kapasidad ng Espiritu. No? Yung Espiritu Santo sa buhay natin. At ang kakayanan na nakatago sa ating katauhan na binigay sa atin ng Panginoon. Lahat tayo may kakayanan. Mayroong mga potential. Amen po ba? Ay nga lamang, ang karamihan ay hindi nagamit yung potensyal na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi talaga naabot yung sabi nga, yung dapat mong marating, dapat mong tutunguhin, ay hindi mo marating dahil nga po doon sa mga kahadlangan, no? Mga negatibong bagay na dapat natin, na sumasa atin. So ang kaluluwa, ang ating isipan, yung kalooban natin, yung ating pandama. Kaya sabi natin, kaluluwa yun. Ang tawag doon. Na minsan, sabi ko nga kagabi doon, minsan nagkaroon po siya ng na minsan, yung espiritu ay nakapangalan natin na nakaluluwa. Di ba? But, kung ano yung talagang meaning ng kaluluwa, is yung pandama po natin. Kaya pag ikaw ay namatay, kasi wala ka ng pandama, yung kaluluwa ay yun na. Namatay na rin. Pagdating ng espiritu na, yung ating espiritu, di ba, mayroon tayong tripartite being, body, soul, and spirit. Diba? Yung espiritu, yun ang babalik doon sa may likha. Doon tayo babalik. Pero yung kaluluwa na sinasabi, na minsan, anong tawag doon? Ang natin, mga kaluluwa, lalo na, mga ligaw na kaluluwa na sinasabi natin. Hindi ko kasi, kasi natin yung salitang espiritu at saka kaluluwa. But the very meaning kasi po ng kaluluwa, ito yung pandama po natin. Di ba? Pandama, pangamoy, yung Kaya mga bagay yun, ano ba yung mga taste natin? Kasama po yung sa tinatawag na kaluluwa. Di ba?
Okay. So, praise God. Kasi minsan din sa Biblia ay, kaya titingnan mo yung pinakaano niya. Ano ba yung pinatungkol doon sa sinasabing kaluluwa na nakita po natin sa Biblia. Okay. So, una, so yung ating isipan, kalooban, pandama, at kaya nga po, doon sa buhay po natin na sinasabi, may mga nakakamanghang bagay, may mga lugar sa buhay po natin, sa ating puso, na sabi nga, nandun po kasi yung yung pagiging creative mo, creativity, yung innovation, no? At yung mga insight po natin. No? Kasama po yon. So, ayon po doon sa director po ng tinatawag na Center of the Brain and Cognition sa University po ng California, ito po yung nabasa ko, ang sabi niya, ng ating isipan ay mas higit ang kakayanan kaysa ating mga inakala. No? Akala mo, hanggang doon lang. May nabasa nga po ako na parang yung kabuuan talaga ng anon po natin, ang nagagamit lang po natin ay wala pa nga sa 10% eh. 10% ng kakayanan, no, ng ating utak, yung kaya niyang i-absorb, no? Wala pa sa 10% yung nagagamit natin. No? So, ibig sabihin, nasa 90%. So, there is still room na, kaya nga po yung mga innovation, mga, tinatawag po natin na mga, yung creativity ng tao, ay, pwede, kayang, ma-reach po yun, ma-achieve mga bagay na iyon, kasi, ganun po kalawak, hindi po sabing, masisiraan ng utak yan, masisiraan ng ulo. So, yung pala, hindi pa rin talaga natin nakuha, hindi pa rin talaga natin na-achieve yung talagang pinaka. Kaya yung sinasabi, mataas yung IQ, yung mga, di ba nakikita natin sa mga palabas, patungkol doon sa matatalino. No? So, pero talagang sabi, hindi pa talaga yung 100% ay nagamit natin. Okay. So, ang isipan po ang nagbibigay daan sa ating pong utak upang magproseso ng yung mga impormasyon, mag-isip ng mga, kaya tayo po ay yung mga iniisip po natin, yung mga naramdaman natin, at mag-utos sa kalamnan na siya po ay kumikilos. Tingnan mo po yung mga taong nasa yung mga po sila, yung naka-ICU. Ang tawag doon, yung mga para silang lantang gulay. Bakit? Ay mga nakakuma. Ang ibig po sabihin po kasi doon, ang utak nila ay hindi nagpa-function. Kasi ito po kasi yung utak po kasi natin, yung nagka-command ng ating gagawin. Di ba? Kaya lang yung sinasabi, sa atin kasi minsan advance yung iniisip natin. No? Kaya ingat doon sa mga nakakaedad na. Kasi minsan advance yung iniisip po natin kaysa ginagalaw natin. No? Yung command. No? Kaya may nadadapa. Bakit? Ingatan po ng mga nakakatanda kasi may bumabagal kasi. Bumabagal. Although yung iniisip mo ay advance na gusto mong humakbang na, yung pala yung paa mo ay hindi sumusunod. Hindi pa nakasunod, kaya nadadapa. Kaya po ay hindi di ba? Kaya nga ingatan po natin ng ganon. No? So, kaya nga po ay napakahirap. Okay, kaya nga sabi, di mag-isip, di ba? Siya po yung nag-uutos ang kalamnan natin para po kumilos. So, kadalasan po bilang tao, iniisip lagi natin na tayo po ay limitado. No? May mga may limitasyon. Okay. So tumitingin tayo sa mga kahadlangan na nasa ating harapan. Yung mga disadvantages po sa buhay, wala akong kakayanan, hindi ako nakapag-aral, para bang ganun kasi yung mga naisip lagi natin. No? Na kung ano-ano yung mga bagay-bagay na yun na nagawang, kaya hindi ka na makakilos kasi nakokontrol ka ng mga bagay na ito. No? Kaya hindi ka nakapagsimula magnegosyo kasi ang iniisip mo lagi ay
nalugi. Di ba? Ganun lagi ang although, kasi part yun. No? Part yun sa negosyo. Na may pagkalugi. Di ba? Mayroon part kasi po yun talaga na dapat mong harapin. Paano? Kaya nga sabi, pag kayo nagnegosyo, paano ba yung saka mo realize pa lang yung tubo after ng how many years? Di ba? Yun pa lamang makikita yon. So hindi mo kaagad, magtinda ka na lang ng sundot saging para mamaya kita mo na yung tubo mo. Di ba? Di ba, napuhunan ka ng 100, tumubo ka ng, di ba, nakabinta ka ng 120, di ba, 20 pesos ka na. Di ba? Doon ka na lang. Di ba? Pero kung gusto mo yung malaki-laking hanap mo, hindi mo nakagad-agad yun. Kasi marami ka pang mga binibili, mga gamit, mga gano'n, di ba? Ang dami pang babawiing mga ginastos mo. Di ba? Di mo kagad ma-realize. Kaya yung, tawag doon, return, ROI ba? ROI? Hindi mo kagad yan. Di ba? Return of investment mo ay hindi mo kagad-agad ma-realize yun kung malakihan. Hindi po ba? Okay. Kaya sabi ng iba, hindi, magtrabaho na lang ako. Diba? Kasi ganito na lang at ganito. Amen. Pero lagi kang nagiging manggagawa, hindi ka nagiging amo. Di ba? Minsan, yun po nakita po natin. Okay, so, kaya sabi, kung sino ka, who you are, and who will you become, throughout your life is about the connection that are made in your brain. Isa brain po natin, sa ating po isip, utak. Na iniisip mo, at doon ka natututo kasi, doon kung paano magpa-prosper kasi yung mind natin. So, kailangan pala yung ating pong mind, yung brain po natin ay nagpo-prosper din. No? Kailangan din yan sa buhay po natin. So, tingnan po natin. Maraming lumalabas na mga imbensyon. Nakita mo naman po, natin sa ngayon. Dahil na-explore po nila ang kakayanan ng kanilang mga imahinasyon. Di ba? Kaya lang, minsan tayo po kasi ay, nakakapagod yan. Di ba? Yung kagad, di ba? Naku, matagal pa yan. Di ba? Yung mga iniisip kagad natin. So, mga bagay na ating mga ginagamit ngayon, ay bunga po yan ng mga malilikot na mga isipan. Isang halimbawa po dito ay si George Washington Carver. Si George Washington Carver po, siya po ay isang slave. Isa po siyang slave. Na isang araw ay siya po ay nananalangin. Sabi ko, simpleng panalangin. Sabi niya, Great Creator, why did you make the peanut? Yung mani, bakit mo ginawa ang peanut na ito? Simple, yung kanyang panalangin sa Diyos. Bakit? Ang peanut kasi noong panahon niya ay wala masyadong pakinabang. Kaya sila po ay nagtanim ng mga peanut o yung mga mani ay para lang maalis yung nitrate ng lupa na pinagtamnan. Kasi nung panahon yun, ang tinatanim nila yung cotton, yung bulak. Yun kasi kasi ginagamit yun sa mga tela, yung mga, mga gamit, yun ang gamit. Pero kasi minsan pag, nagtanim na ngayon, hindi mo pa masundan-sundan kagad kasi ang lupa ay nagkaroon ng nitrate. So ang ginawa nila, tinamnan nila ngayon ng mani, yung lupa, para pumalis yung mga nitrate na yon. Okay. So ang nangyari, sabi niya, nasasayang lang. Pagkatapos, siyempre, kinain siguro, aywan ko kung nilaga, pero walang ibang na maging hanap buhay ng mga taong nandoon. Halimbawa, pagkatanim ng cotton, hindi naman kagad yan babunga. Di ba? So, yung mani na tinanim nila doon, ay walang pakinabang. Siguro nilaga lang siguro, kinain, ganun. But, para maging negosyo, ay hindi talaga nangyari. So, nasasayang lang yung kanilang mga tinanim na peanut na yon. Kaya siya yung nag-isip, sabi niya, na
sabi niya, paano maging kabuhayan din ito ng mga farmer? Anong gagawin nito para maging kabuhayan na hindi masasayang? So, alam mo po ba na si Carver ay sa loob ng maraming taon, siya po ay nakaimbento ng 300 na paraan kung paano mapakinabangan ang mani, yung peanut. Sabi na, di ba sabi ng mga Amerikano, it's just a peanut. Di ba sabi na, mani lang yan, di ba yung mga sinasabi. Kasi nga wala lang eh, mani lang yan. Bakit sinasabi nila yun? No? It's just peanut. Di ba? So nakaimbento siya ng 300 paraan. Siguro mayroon na yan ngayon eh, mayroon na tayong mga peanut butter. Mayroon na kung ano-ano mga ginagawa ngayon. So doon po ay kumita sila. Naging negosyo po yon. So, nakatulong sa mga farmer, no? Dahil sa likot ng isip ni Carver, ay nanuhan niya. No? Kung paano mapakinabangan ang peanut na yun para maging hanap buhay at kumita yung mga farmer. Amen po ba? Kaya ba nag-isip? Ano ba yung mga bagay-bagay sa paligid ninyo? Paano ba ito mapakinabang? No? Na maging negosyo. Kaya nga yung si Jeremiah nga na fish magnet na po yan. Fish magnet. Kailan ba? Yung fish magnet na yan. Okay, so praise God. So ibig po sabihin, lahat ng iyong ginagawa ay magiging pakinabang. Hindi lang pampalipas sa oras. Amen po ba? Nakita ninyo? So, mga bagay na iyong gagawin ay kailangan po ay maging kapaki-pakinabang. Isipin mo, paano ba ito? No? Hanggang doon na lamang po ako. No? Bili lang ako ng bili. Puro, ano tawag doon sa business kasi na gano'n, pag puro lamang out, out lang ng out. Di ba? Ibig po sabihin, wala namang in. Di ba? So, mawala ng kabuluhan lahat ng bagay. Kaya nga lahat ng isipin mo ngayon, paano? Di ba? Nagtanim ka ng saging, paano ba itong saging? Namunga. Di ba? Ay, hindi, pamimigay ko na lang yan. Pero paano? Di ba? Di ba ito magiging banana chip? Di ba? Yung mga, ano ngayon? Di ba? Na maging pakipakinabang. Gamitin mo banana cake. Diba? Mga ganun. Na hindi masasayang, na minsan nasasayang lang ang mga bagay-bagay na mayroon ka. Di ba lahat yan ay tinatapon? Tapon. Kasi, hindi mo na naisip, paano kaya ito? Pagkatapos po ba ito nilaga, anong gagawin? Pwede pa ba ito magiging turong? Di ba yung mga ganun? Nakuha natin kung ano yung ibig pong sabihin. So, you have the potential. Mayroon ka. Sabi nga, sa ngayon ay pwede ka nang pumindot. Sa ano? Anong gusto mo? Oops. Mayroon akong isang bagay na ganito. Paano ito mapakinabangan? Amen. So, isang beses ay ako po ay mayroon na kami itatapo na, alam mo ba yung beans? Yung beans na soya beans. Ano po? Alam po yun ay sobra yun ni Sikel na sa experiment nila. No, sa experiment nila yung ginawa nilang So, itatapo na. Sabi ko, sayang naman, hindi pa naman sira. Di ba? Tutukuin ng manok, pero sabi ko sayang. So, ginawa ko ngayon ay pumindot ako ngayon sa paano ba itong na to? Soya beans na to. Ayun pala, pwede pala magiging taho. O magiging yung ano ba yan? Yung ano ba yung kinakain? Yung tokwa. Ayun. So, sabi ko, paano ba gawin? So, ginawa ko ngayon. No, ginawa ko siya. Proseso, ganon. At nagiging tokwa nga. Yun sabi ko, marunong na pala ako gumawa ng tokwa. Di ba? So, ibig sabihin, nung pinrito ko, natikman ni Imbo yun. Masarap daw. Masarap pala yung tokwa. Di ba? Yung mga bagay na instead na itatapon, you can still create something na mapakinabangan. Amen.
lagi kong buti na lang yung aming kalamyas ay hindi po bumunga ngayon. Pero nung bumunga ngayon, nagminatamis ako ng kalamyas. Di ba? Hindi lang naman, ang iba kasi, ibibilad lang yan. Di ba? Ibibilad para patuyuin. Pwede pala yan. Di ba? Pwede yan juice. Di ba? Ano niyo ba? Magandang yun. So, lahat ng bagay ay pwede tayo po ay, kung atin pong gamitin lamang, mag-explore, po. Kasi lang minsan, ang kahadlangan po kasi yan, yung katam. Order na lang. Order na lang. Kaya nga po yung mga henerasyon ngayon, ay hindi na sa kanila obra yung, pinangat. Di ba? Hindi na yung kakainin kasi nga ay na. Kaya maraming paraan para po mapakinabangan pa. Ay sabi naman ako, Daddy, yan itatapon mo na yan. Nung isang araw pa yan eh. Di ba? Minsan ganon tayo, So, maraming nasasayang sa atin kasi nga po ay ganon ang mentality natin. Marami namang nabibili dyan. Mayroon namang ganito. Which is, yun po ay, ibang po yun. Ay dapat natin i-explore, lagi natin isipin, ano kaya, ang mangyari dito pa. Pag napanis bang kanin, tag-araw naman ngayon, pwede ko yan ibilad. Di ba? Patuyuin ko yan. Di ba? Ang sarap ng ampaw ba tawag doon sa Tagalog? Yung mo sa mantika yon, pa-price, parang gano'n. Di ba? So, you can do something na, mga bagay. Ano po? Praise God. Okay. So, kaya sabi dito, yung sa isip po natin, ano ba yung mga bagay, mayroon pa mga impurities, mga impure na kaisipan, yung mga daydreams natin, nangangarap ka, kaya sabi ko lagi, dapat pag ikaw ay nangarap, ay gising. Para, ano man yung pinapangarap mo, ay magkaroon po yan ng katuturan sa buhay po natin. Hindi lang po tayo na nagdi-dreaming. Marami po kasi ito mapangarapin na hindi naman hinakbangan. Dami mong pangarap, pero hindi ka humakbang. Kaya sabi, suriin po natin ang mga bagay na ating inilagay lagi sa ating mga kaisipan. Sa pamagitan ng ating mga, ano po ba yon? Mga napapanood po natin, yung ating mga nakikita sa internet, yung mga nababasa po natin sa libro o sa mga magazine na yan ba ay mga bagay na mayroon kapakinabangan? Okay. Kaya nga sabi, palitan ang mga nakakasira na mga ini-input po natin sa ating mga isipan, mga bagay na mabuti, kaaya-aya. Higit sa lahat, magbasa ng salita ng Diyos at manalangin. Hilingin sa Diyos na tulungan tayo na mag-focus. Ano bang focus na yon? Ang iyong isipan kung ano yung mabuti, ano yung dalisay. Ito po ay nangangailangan po ito ng pagsasanay, ngunit ito po ay magagawa. Ibig sabihin, pag yung mga bagay na ito, magagawa naman po natin mga bagay na yan. Hindi lamang po sapat ang makinig, hindi lamang sapat ang basahin ang salita ng Diyos, o kahit malaman mo ng mainam anong nilalaman ito, kundi kailangan ito ay maisapamuhay. Yun po. Napakadali ang makinig ng mensahe, ngunit madali rin makalimutan kung ano ang inyong napakinggan. So, napakadali basahin ang Biblia at hindi iniisip kung paano isapamuhay. Ito po ay ibang usapan na po yun. Kasi binabasa mo, pinag-aralan mo ang salita ng Diyos, ay dapat ang iniisip mo lagi ay paano ito maisapamuhay. Napakadaling makipagdebate kung ano ang ibig sabihin ng mga talatang iyan.
Ngunit kung hindi mo naman ipamuhay ang mga ito, ano ang mapakinabangan natin? So, ang pagiging bihasa po sa salita ng Diyos ay hindi sapat. Ito po ay magre-resulta lagi ng pagsunod. Kaya nga po ay bakit kailangan ang meditation o pagnilay-nilay? Bakit nga ba kailangan? So, muna, ito po ay pinag-uutos. Nang sabi nga po doon sa ating mga pinagbatayan na talata, sabi po ng Pilipos, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng iyong isip ang mga bagay na unang-una karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Kaya ano ba yung puwang ang pag-alala? Amen. Amen po ba? Kung ito po ay isasaturate po natin ng ating isipan ng mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang, wala nang puwang ang mga alalahanin. Amen po ba? Kasi nga po, kaya nakasingit ang mga alalahanin dahil, di ba, ang mga iniisip mo lagi, yung mga bagay na wala, lalo na yung mga bagay na wala ka, no? Iniisip mo lagi. Kaya sabi, punuin mo yan ang iyong isipan ng mga bagay na ito para hindi ka magiging, no, magkaroon ng negatibong isip. Isagawa ninyo ang lahat ng iyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sabi ni Apostol Pablo, sa gayon, sasain niyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Meron mo yan. No? Kung masunod lang po natin mga bagay na yan, yun ang laman lagi ng iyong isip, puso. Kaya sabi doon, mapayapa ang buhay. Walang kaguluhan. Kaya nga lang minsan tayo, pag tumanaw tayo sa paligid, lagi, no? Ang dami nating napapansin. Di ba? Although kailangan naman hindi nang pansin. Dami nyo napapansin na siyang minsan ay yung problema ng iba, di ba? Naging problema mo na rin. Amen. Tingin mo sa kapitbahay, nag-away yung kapitbahay. Nagsisigawan. Di ba? Di ba ikaw rin napupuyos, pampira naman, umaga eh. Di ba? Di ba ikaw yung dating sa'yo, ikaw yung may dala. Yung kanyang problema. No? Na minsan pala, yung mga nandun sa kapitbahay, yun lang kaugalian na lang. No? Ikaw yung nagugulat. Di ba? Yun mga bagay-bagay. So, maraming bagay. Kaya bakit kailangan? Dahil ito po ay inuutos. Kaya sabi doon, practice these things. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, na kuhanin mo yung totoo na matutunan mo. Yung godly behavior, yung love, yung faith, yung purity, at sabi nga, maging actively, i-ano po natin into practice lahat na yan. Gagawin po natin. Hindi po siya suggestion. Ito ay utos sa atin. Sa bawat isa. Pag sinabay yung utos, dapat lamang sundin. Hindi lang, ay, kung pwede mo naman gawin, pwedeng hindi. Di ba? Yung mga suggestion kasi, ganun lang. Pero pag sinabing inutos, dapat lamang tuparin, gawin. So, it requires consistent. Pag sinabing consistent, hindi lamang ningas kugon. Hello? No? Kailangan po ito tuloy-tuloy. Daily po siya, i-apply po natin ng daily application po ito doon sa mga tinatawag na mga spiritual truth o yung mga katotohanan spiritual. Pangalawa, bakit kailangan natin meditation? Ay sabi, ito kasi ay kailangan ng pagtatalaga. Pag wala kang hindi mo tinalaga, wala kang commitment sa mga bagay-bagay. Kaya sabi ni Apostol Pablo na immerse yourself in them. Pag sinasabing immerse, bumabad ka doon. Kasi kung saan ka nakababad, di ba? Yun kasi ang maging resulta.
No? Kung nakababad ka sa salita ng Diyos, so ano maging resulta? Di ba maganda? Kung nakababad ka doon sa mga problema ng may problema, ikaw ngayon ay may problema. So yun lang yun. Mga bagay-bagay. Kaya sabi doon, requires consistency po ito na dapat tuloy-tuloy po yan at na makita sa ating buhay, may apply po natin. So, i-immerse natin, bumabad po tayo, kaya sabi nyo, immerse yourself to them. Give yourself wholly, buo. Pag sinasabi, completely, na anumang bagay, mayroon po tinatawag na pag may commitment po yan, mayroon po dapat dedikasyon. Diba? May commitment ka, may dedikasyon ka doon sa iyong commitment. Dapat gawin ko ito, dapat ganito ang aking gawin araw-araw kasi, diba? Sa pagbabasa natin ng Biblia, dapat commitment po yan. Hindi pwede sabihin, ay mamaya na, saka na lang kung may panahon. Mamaya, pag wala na akong gagawin. Di ba? Mayroon tayong ganong kaisipan. So, hindi ka consistent. Pag ikaw consistent talaga, tuloy-tuloy po yan. Ano mang sitwasyon, ano mang oras na sinasabi mo, dapat ganito. Pagkagising ko sa umaga, magbabasa muna ako ng Biblia. Commitment po yun. Amen po ba? Hindi yung sa kanilang. Mayroon ditong mayroong immediate, parang immediate need na kailangan kong i-attend. Di ba? But, dapat lagi, commitment mo yan, dapat gagawin po natin. Yun po ang nararapat lamang. So sabi, it implies total undivided focus. Ang isang sundalo po, na nasa duty po sila, di ba? Ito yung tunay na sundalo. Baka mga sundalo-sundaluhan lang. Diba? Kung ano yung, kaya nga po ay, kahit may nagka-problema yung pamilya, pag nandun ka sa hindi ka pwedeng umuwi. Diba? Kasi yung commitment mo ay doon. No? Doon sa iyong sinumpaang tungkulin. Hindi pwede pag mayroong emergency, maglilib ka na kaagad. Alis, nasa kayo sa, anong tawag doon, sa operation. No? May tumawag. Tika muna, kayo na lamang muna. Ako'y uuwi muna. Hindi ganoon. Kaya, yan po ang ibig pong sabihin. Tayo po ay tinawag para po ay yung ating spiritual ay ma-develop po yan. Kailangan natin lagi mag-meditate, magbulay-bulay ng kanyang mga salita. So, ano ang resulta ngayon? Sinunod mo yung pinag-utos sa iyo ng Diyos, then nag-commit po tayo doon sa bagay na yon. Ang resulta po nito ay sabi, that all may see your progress. Paano ba yon? Sabi niya, a growing Christian should be obvious Christian. Hindi mo pwede itago. Ilang taong ka na dyan, ilang taong ka na sa trabaho, hindi alam na borangin ka pala. Amen po ba? 4 na taong ka nag-aaral, wala man lang nakakaalam na ikaw ay born again. Bakit? Anong nangyari? Ibig sabihin, kung ano yung ginagawa nila, ginagawa mo na rin. So wala nang kaibahan. Kaya sabi ko kagabi doon sa malabanan, sabi ko, nako, ito yung mahirap na bagay. No? Pagdating na sa application kasi ng salita ng Diyos, yung pagiging born again, di ba? Paano natin i-apply? Sabi ko, pagdating doon sa mga barkada, pagdating doon sa mga ano po natin, di ba? Mapatunayan ba yan na ikaw ay talagang born again ka na? Yung tinatalakay po kasi namin, yung pagiging born again. Paano? Born again lang ba sa salita? O masasabi mo lang, pamilya ko ay born again. Di ba? Dahil ang nanay ko, ang tatay ko ay born again na rin kami. Di ba?
So, kaya nga sabi ko, pagdating sa talagang application, kasi dapat makikita sa buhay po natin, isang hakbang kasi yun, na makita sa buhay natin na tayo po ay patotoo, makikita ang pagiging born again natin. Hindi yung buragin. Mga buragin na yan. Hello? Hindi po ba? Sabi ko nga, yan ang may, lalo sa isang kapatid, sabi ko, pagdating kasi sa mga umpukan, di ba? Mahirap yan. Tanggihan. Iling yung kapatid. Sabi ko, hindi ka nga uminom. Ikaw naman yung nagpainom. Hindi ba? Sabi ko, naging poser ka. Hindi ka nga user, poser ka naman. Pagdating sa droga, no? So, ganun din yon. Dapat kung hindi ka na uminom, huwag ka nang magpainom. Di ba? Yayain mo na lang siya, kumain lang tayo din. Amen po ba? Kaya nga sabi ko, napakahirap pag sinasabi mo, ako ay born again. Kasi sabi doon, ikaw ay sinilang na muli. Yung luma mong pagkatao ay nawala na, ikaw ay pawang bago na. Amen. Although mahirap, pero unti-unti mo yan. No? Magkaroon ka ngayon ng, anong tawag doon? Hindi naman, kaya sabi ko nga lagi, hindi naman masama makisama. Di ba? Ang masama doon, yung nakikisama ka na ginagawa nila. Medyo magkaroon ng kunting agwat kunti. No? Hindi naman bigla, pero agwat ka ng kunti. At doon kasi makikita talaga. Kaya sabi ko naman, mayroon kasi marami, bakit ayaw sumamba kasi nga po ay, ang daming bawal diyan. Sabi ko, walang bawal. Walang bawal. Punta ka doon. Ngayon kasi, pag mayroon kang conviction, hindi na kasi yung tunay na ikaw Kristiyano mo na ng palataya, yung sumasa iyo, yung Espiritu ng Diyos. Amen po ba? At ito po yung magkukumbiktas sa'yo. Ito yung magkukumbiktas sa'yo para hindi mo na gawin yung mga bagay na hindi naman nakakalugod sa Diyos. Amen. Hindi ikaw yon. Ang gagawin mo lang ay isuko. Amen? Surrender lamang sa Diyos. Lord, hindi ko kayang magbago. Aminin mo lang sa Diyos. Hindi yung pilit mong ginawa na magbago ka, hindi mo naman talaga magbago eh. Ipabayo mo yan sa Diyos. Lord, isinusuko ko na po ang mga bagay na ito. Tulungan mo ako, hindi ko kaya. Kasi, kung inakala mo lamang lagi na kaya mo, hindi naman makakilos ang Diyos eh. Hayaan mo, kumilos ang Panginoon, gumawa sa Diyos sa buhay mo. No? Siyang bahala, basta ikaw ay sumunod lang. Here I am, Lord. Di ba? Sabi, nandito ako, Lord, para sumunod. Amen po ba? Nakuha ba natin ng mga bagay-bagay? Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Kung sarili lang natin. Tutulungan tayo ng Diyos pag sasabihin mo, Lord, suko po ako. Ikaw na po ang kumilos, ikaw na po ang gumawa sa buhay ko. Amen po ba? So yun po yun. Makagawa ang Diyos ng isang mahimalang bagay. No? Kaya nga huwag nating hayaan na saka ka ngayon makahindi pag mayroon ka ng karamdaman. Ako, hindi na pwede. Bakit hintayin mo pa yun? Bakit hintayin pa natin mga bagay-bagay na yun saka tayo umagwat? Habang narinig mo, may conviction na sa'yo, gawin mo na. Kasi, ang kasunod nun, ano ang kasunod nun? Kasi lagi sinasabi, ano yung tinanim mo? Diba? Yun, hindi nang aanihin mo. Principle po. Biblical principle po yan. No? Kaya, agwatan mo na ng tanim. Agwatan mo na ng tanim para wala kang aanihin na gano'n. Mga bagay-bagay. Amen po ba? Maliwanag po yan sa atin? So, yun. Kaya sabi po, makikita, a growing Christian should be an obvious Christian. Our sanctification should not be invisible.
Hindi po yon. Yung pagbabago po natin, yung pagbabago sa buhay po natin, ay nakikita po yan sa panlabas. Makikita po sa buhay po natin, paano tayo, hindi lamang sa loob ng iglesia, sa church, kundi paglabas po natin dito, sino ba tayo? Amen po ba? Kasi manifestasyon po yun. Nagre-resulta po yan. Kaya nga sabi lagi ko, ano yung minimeditate mo? Ano yung meditation mo lagi? Salita ba ng Diyos yung minimeditate mo? So, yun ang lalabas sa buhay po natin. No? Kaya lagi, sabi nga natin, hindi naman mahirap ang mag-meditate, magbulay-bulay. No? Kasi nagawa mo nga ipagbulay-bulay yung mga problema. Bakit hindi mo ipalit ngayon doon sa mga salita ng Diyos? Pagbulay-bulayan po natin. No. Mga bagay-bagay. So, ang goal po, upang makita, sabi niyo, to show evident, yung mga ebidensya po yan, na ikaw ay nagpa-progress sa ating pong spiritual lives. No? Makita po yan, by means of meditation, pagbulay-bulay po natin ang salita ng Diyos, na ang pinaka-goal po kasi talaga noon ay para po ito magiging ebidensya ng iyong paglago bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. Yung spiritual lives po natin, kaya nandun na yung ano mo, paano ba ako magamit? Paano ba ako makabahagi sa gawain ng Panginoon? Yun lagi ang inisip natin. Yung natitira ko bang buhay, ay saan ko ba ito magagamit? Di ba? Hindi yan paggamit. Hindi. Senior na ako eh. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po yan nagtatapos. Although may retirement. Sabi nga namin may retirement tayo na 70 years old, ay kailangan, na yun talaga. Retirement na age yon. But ang paglilingkod sa Panginoon, hindi naman na, porque ba, hindi ka na pastor, hindi ka na maglilingkod. Amen? Sabi ko, ilang taon na lang ba ako? Mag-65 na pala ako sa August. Ano? Sabi ko, may 5 taon pa ako. Amen. 70 po kasi ay talagang yan. Although pwede ka early early retirement, sa lamang, di mo ba? 70 kasi sa amin, sa natin ay talagang retired ka na. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka nang gagamitin ng Panginoon. Kaya yung mga nag-retire doon sa ating main ay may part pa rin sila doon sa main. May part pa rin. Diba? Maging guest ka doon. Pero kung kaya pa naman, able pa naman talaga, no? Pwede ka pang lumakad. Sasama ako, mag-evangelize. Bakit ga? Amen. Hindi pa naman inatake ng rayuma. Ng gano'n. Gamitin po natin. Yung kasi mas maganda na naratnan tayo ng Panginoon ay nandun tayo sa gawain ng Panginoon. Wala pong retirement paglilingkod sa Panginoon. Wala po yung retirement yan. Tuloy-tuloy po yan habang may buhay, habang may hininga, tuloy-tuloy pa rin. At marami pa tayong magagawa. Kahit yung presensya mo na lang, may sinamahan natin yung mga kapatid na humahayo, abay, praise God. Di ba? Na ikaw yung tagapag-pray, tagapag-intercede, di ba? Praise God. O ikaw yung nagpatotoo, mga bagay-bagay na pwede pa natin gawin na hindi tayo magiging pabigat. Sabi pabigat. Mayroon ba mga nag-e-aim ba tayo na tayo magiging pabigat? Wala po. No? Wala po tayong ganun. Lagi ang gusto natin na maging kapaki-pakinabang pa rin ang buhay natin. Amen. Nandun pa rin yung exercise po rin natin, yung mga dapat gawin natin. So, yun ang goal kasi po natin. Yung spiritual po lives po natin, yung character, yung service, na yan po ay nakaka-encourage para sa iba. Kaya nga po yung sa Bulacan, na mayroon po isang matanda, 80 plus na 85, 80, ano na. No? Talagang humahayo pa. No? Nando, ano ng edad niya? Ano po?
ang lakas pa niya. Abay, anin mo na, nababasa pa niya yung ang liit ng litra ng kanyang Bible. No. Sabi ko, pag ganun pa na ng edad, ay bumabalik na pa ng pagkabata. Bumabata pa rin. Ano ba, bumabata rin ba ang paningin? Ang paningin? Ang mata? So, praise God. Naging useful pa rin. Hindi yung, sabi nga, ay, pag ako ni matanda, magkukuya-kuya-kuy na lang. Anong kuya-kuya-kuy? Uupo na lang doon. Sabi ko nga, uupo sa tumba-tumba. So, ano pa kinabang pa? So, praise God. Amen po ba? Yun ang aim natin. Lagi, yun ang meditate po natin. Lagi, kaya pa. Kakayanin pa ang mga bagay-bagay na ating pong gagawin. No? Huwag nating may edad na ako. Matanda na ako. Pag yun na laging iniisip mo, tumatanda ka na nga talaga. Di ba? Tatanda ka kasi yun laging iniisip mo. Hindi, malakas pa ako. Amen. Magagawa ko pa yung dapat kong gawin. Amen. Maliban na lamang kung ikaw ay nalumpo na. Nasabi ni Pedro, nung bata pa, ikaw yung gumagalaw, kaya nga lamang, pag tumanda ka na, hindi pa naman dumating sa punto na gano'n na may nagbibihis na sa iyo. Bibihisan ka na. Amen po ba? Nagbibihis pa naman tayo na. Ano? Hindi naman yung, oy, pasuot mo nga itong aking damit. Minsan pag masikip-sikip. Amen. So, praise God. Nawa po yung pong ano natin. So, doon po sa ating pong binasa, it is a challenge. No? Kaya nga sabi, it serves as a witness to the power of the gospel na nag-work po sa atin buhay. Yun po yun. Ano ba yung gospel? Ano ba yung salita ng Diyos na gumagawa sa buhay po natin? Na makikita nga po ang ating progress. Sabi, hindi, habang ikaw po ay nagkakaedad, dapat doon nga po, hindi yung sinasabi, tumatanda ng walang kinatatandaan. Meron bang gano'n? Itong matandang ito, tumatanda ng walang kinatatandaan. Hindi tayo gano'n. Hindi tayo po yung punong-puno ng karanasan. Di ba? Karanasan na may share naman natin doon sa mga kasunod sa atin. Di ba? Hindi yung karanasan na puro kalukuhan. Ang karanasan na naman na ngayon bilang Kristiyano, ano ang karanasan mo bilang Kristiyano na ibahagi mo naman doon sa mga younger generation. Yung mga younger generation na huwag naman sabihin lagi. Kasi minsan kukwento tayo yung mga noon. Noon ay ganito kami. Ganito. Anong sagot sa iyo ng mga kabataan? Noon yun. Iba na raw ngayon. Amen. So ang kikwento ngayon natin, paano ka sa pagiging Kristiyano mo? Paano ka bilang mananampalataya na yun ang iyong ibabahagi, ikikwento doon sa mga nakakabata. Para sila naman ay ma-encourage na sila naman ay maglilingkod. Susunod sa mga yakap. Sabi ko, yapak na iyong tinatahak. Sabi nga may nag-ano kasi, nung nakaraan ay may tanong, kumusta ba ang iyong panganay? Hindi ba siya susunod sa iyong yapak? Ay, sabi ko, nako, hindi ko pa hindi pa yata naisip kung susunod. Amen. Kasi yun kasi ang inano. Kasi, siyempre, si Melke ay medyo sumunod na. Nandun na. Panganay yun. Tapos si Lemuel ay gano'n na rin ang tutunguhin. So yun mga tinatanong. So praise God na ang Diyos ang bahala. Ang Diyos po ang gagawa. No? Kung paano. Si David pa rin nakaganon eh. Ayaw ko. Praise God. So, yun lang po ang ano natin. So nasa basta wag lang natin tanggihan kung ano yung tawag ng Panginoon. Kasi kung tinatanggihan mo yung tawag ng Panginoon kasi hindi ka naman yung mga bagay-bagay na yung gagawin, hindi ka mag-success doon eh. Hindi mo maano yun, mga bagay na yun, kung iba ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon. No? Although may magawa ka, pero babalik ka rin talaga doon, masasabi mo, bakit
kulang? No? Bakit may kulang? Yun kasi ano doon. Bakit may kulang? Bakit yung fulfillment ay wala sa akin? Although sabi nga natin kay Sister Lily, siya ay nag-retired na sa kanyang fulfillment na ba yun? Okay. Although sabi natin ay nagawa na yung aking sinasabi na makapag-aral aking mga anak, ganito. Nagawa na. Ngayon natapos na yung mga obligasyon na ganyan. Ano ngayon? Di ba? Yung kasi ang tanong, ano ngayon? Paano mo maigugugol naman yung buhay na talagang matupad yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon? So dapat ngayon ay nag-umpisa na, no? Kaya in-encourage ko kayo na mag-enroll kayo. Mayroon po tayong pag-aaral ngayon online naman, no? Mag-enroll po kayo. Magtanong na kayo kay Ezekiel kung paano kayo mag-enroll. Online 'yon. Kaya magbigay kahit isang subject. Kasi minsan, alam niyo po ba, 9:30. Okay. Alam niyo po ba, minsan ganoon no? Buti na lang kasi nung ako po nung hindi pa ako nagpapastor kasi, ako ay nag-aaral na rin. Na hindi ko na alam bakit ako nag-aaral. Nag-aaral na ako, no? Umattend na ako, may nagbukas ng Bible School, ako yung nag-attend na rin, no? Kasi sa gabi naman, binabiyahe ko pa yon, pupunta doon sa gawain ng Panginoon. So, na hindi ko na malayan pala, na sa pamagitan nun, kasi minsan sabihin mo, ay, sana nakapag-aral na ako noon pa. Di ba? Yung mga ganun. Noon pa dapat nakapag-aral na ako para handa na ako nito. No? Pero ang daming mga pagkakataon, ang dami ngayon mga subject na nandun sa na online naman. Hindi naman hadlang sa iyong trabaho, mga bagay-bagay. Bakit hindi mo i-grab yung opportunity? Kasi lahat ng yan kasi magagamit mo rin sa paglilingkod sa Panginoon. Magagamit mo yan. Lahat ng pinag-aralan, noon. So, sa akin kasi, naging, sa akin kasi may mga subject na ako na pinag-aralan. So, nung tawagin ako ng Panginoon, hinanda na, nakahanda na. Although, nag-schooling uli kami ng another 4 years, no? Then another 4 years again, nung nandito na ako sa Balete, doon ulit sa Lipa. Di ba? So, nakadalawang diploma na ako sa pastoral. Di ba? So, ibig sabihin, naging kagamit-gamit ang lahat. Hindi po pwedeng sabihin, ay, nabaliwala yung lahat ng mga pinag-aaralan patungkol sa Biblia. Amen. So, grab the opportunity. Kasi sila nga ngayon, kaya nga in-encourage kami mag-enroll pa doon sa, ano ba yung pinag-enrollan nila? Sabi ko, parang hindi ko na makakayanan yung kanilang, pinag-enrollan. Ano ba yung APIS? No? Talagang doon, salang-sala doon. Pag kayo doon. Praise God. So, may mga ibang paraan naman, gawin natin. No? Huwag natin sayangin yung mga pagkakataon, mga bagay-bagay. Kasi ito yung mga bagay na magamit natin. Amen po ba? So, makita po natin yan lagi kung paano tayo bilang mga Kristiyano, mga manampalataya, mga manggagawa ng Panginoon sa basan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng mga paalaala. Salamat sa iyong mga salita na siyang makapangyarihan na kumikilo sa buhay ng bawat isa sa amin. Nanawa o Diyos, ng lahat ng ito ay amin po, Panginoon, may sa pamuhay. Lahat na ito ay gagawin po namin dahil sa aming pagsunod sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, na lagi namin pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Sa bawat salita mo, Panginoon, namin narinig na pag-aralan, O Diyos, magtumimo sa puso ng bawat isa sa amin. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay magagamit namin para sa iyong kapurihan, O Diyos. Kaya Lord, salamat po. Tulungan mo kami samahan lagi, Panginoon, na lagi mong kaming ihakbang doon sa paglilingkod sa iyo, O Diyos. Salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen.